Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nilinaw ng Department of Agriculture ang mga ulat ukol sa umano'y planong pagtatakda ng Suggested Retail Price o SRP sa bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., hindi makakatulong sa mga magsasaka at consumer ang pagkontrol sa mga presyo ng bigas kahit may sapat ng supply nito. Maari rin umano itong mauwi sa hoarding ng supply at price speculation. Noong Sabado, ibinalita ni DA spokesperson Arnel de Mesa na nagsasagawa na ang ahensya ng mga hakbang kaugnay ng paglalagay ng SRP. Ito anyay bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng retail price ng bigas. Pero ayon kay Laurel, ideya pa lang ang paglalagay ng SRP batay sa Republic Act 7581 o Price Act. Kailangang magpatupad ng implementing rules and regulations bago magkaroon ang DA ng kapangyarihang magkontrol ng mga presyo. Gayunpaman nagbabala si Laurel na tutugisin ng DA ang sinumang mananamantala sa pagtaas ng presyo ng bigas. Muli rin niyang tiniyak na may sapat na supply ng bigas na maitatawid ang bansa sa gitna ng umiiral na tag-init na dulot ng El Nino. Isang lugar sa Baguio City na pinagkukunan ng tubig ang napatunayang kontaminado batay sa pagsusuri ng Department of Health. Ayon kay DOH spokesperson Eric Tayag, isang water source sa lungsod ang nakitaan ng kontaminasyon batay sa preliminary result ng pagsusuri dito. Idineklara nitong Miyerkules ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang outbreak ng acute gastroenteritis sa lungsod. Sa social media post ng Baguio City Public Information Office, umakyat na sa 2,199 ang bilang ng mga kaso na may diarrhea base sa datos na inilabas ngayong tanghali. Halos 500 pasyente ang nagpatingin sa mga pagamutan kung saan 64.4% ang may sintomas. 63.6% sa mga pasyente ang nagkasakit matapos kumain sa restaurant. 13.2% ang nagkasakit dahil sa take-out na pagkain, 11.2% ang kumain ng lutong bahay, at 12% ay iba ang dahilan ng pagkakasakit. Ayon pa kay Magalong, 28 water sample ang sinuri ng mga otoridad kung saan 16 ang nagnegatibo sa thermotolerant coliform organism. Isa sa ilalim ang mga ito sa viral testing sa Research Institute for Tropical Medicine. Naglabas naman ang pamahalang lungsod ng QR code kung saan maaaring mag-ulat ang mga residente kung sila ay nagka-diarrhea. Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Education na sikaping mapataas ang performance ng bansa ayon sa batayan ng PISA o Program for International Student Assessment. Sa isang press briefing, sinabi ni DepEd Undersecretaries Michael Powa at Gina Gonong na pinatututukan ng Pangulo ang pagpapalakas ng suporta para sa mga guro. Kabilang dito ang pagpapabuti pa ng kakayahan ng mga guro, National Learning Recovery Program at pagharap sa mga problema ng mga estudyante tulad ng bullying at malnutrisyon. Nilinaw ni Gonong na hindi lang performance ng bansa sa PISA ang pinaayos ng Pangulo kundi ang kabuang kakayahan ng mga estudyante. Kabilang ang Pilipinas sa bottom 10 o 10 pinakamababa mula sa 81 bansa batay sa pag-aaral na ginawa para sa PISA. Ikinalungkot ni Vice President Sara Duterte ang resulta ng PISA at sinabing ipinapakita nito ang mga lakas at kahinaan ng kasalukuyang sistema ng edukasyon sa bansa. Muli namang lalahok ang Pilipinas sa susunod na PISA na gagawin sa 2025. Kumalas na sa rebeldeng New People's Army ang nasa 54 na militanteng magsasaka sa Tarlac ayon sa Armed Forces of the Philippines. Sa payag ni First Civil Relations Group Commander Major Al Anthony Pueblas, sinabi niya na ang mga kumalas na magsasaka ay dating miyembro ng alyansa na magbubukid sa gitnang Luzon. Anya naganap ang withdrawal of support o formal na pagkalas sa NPA sa Barangay Balete, Tarlac City kahapon. Pinangasiwaan ito ng 3rd Mechanized Infantry Battalion at 702nd Brigade ng Philippine Army, Philippine National Police sa Tarlac at mga miyembro ng Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Bunsod nito, aanib ang mga naturang magsasaka sa grupong malayang magbubukid ng Hacienda Luisita o Malaya.
Pinuri ni Lieutenant Colonel Jezer Bautista, ang commander ng 3rd Mechanized Infantry Battalion, ang desisyon ng mga ito na talikuran ang dating grupo para sa kapayapaan at kaunlaran. Pinayuhan din ni Bautista ang mga ito na huwag magpaloko sa mga dati ng estilo ng NPA na nag-aalok at nagbibigay ng pangako ng mas magandang buhay, lalo na sa sektor ng mga magsasaka. Nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ng mas mataas na bilang na aktibidad sa bulkang Bulusan sa Sorsogon kaninang umaga. Sa 10 a.m. advisory ng PHIVOLCS, sinabi ng PHIVOLCS na umabot sa 71 lindol na may kinalaman sa pagguho ng bato ang naitala mula alas 5 ng umaga. May lakas ito na nasa 0.3 hanggang 2.2 local magnitude at may lalim na 1 hanggang 6 na kilometro sa timog kanlurang bahagi ng bulkan. Napansin din ang mahina hanggang katamtamang usok dahil sa init mula sa bulkan. Nakataas pa rin sa Alert Level 1 ang bulkang Bulusan. Posible rin anila ang biglang pagsabog nito kung kaya mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Ipinagbabawal din ang paglipad ng mga sasakyang panghimpapawid malapit sa tuktok ng bulkan dahil sa panganib sa usok na ibinubuga nito. Pinag-iingat din ang mga nakatira sa mga lambak at sa tabi ng mga ilog o batis dahil sa posibleng pag-agos ng putik at lahar oras na sumabog ang bulkan. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Wilnard Baselonia, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.